Patuloy ang pagsigaw ng hustisya ng mga katutubong lumad sa gobyerno matapos paslangin ang 3 miyembro nito sa Surigao del Sur. Ayon sa presko ng Sulong Katribo Party List, nakilala ang mga biktima na sina Emerito Samarca, ang Executive Director ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development o ALCADEV, at si Jonel Campos, ang chairperson ng Malahotayong Pakigbisog alang sa sumusunod umapaso, at ang pinsan nitong si Bero Simso. Marami sa mga lumad ang naapektuhan dahil sa insidenteng pagpaslang sa mga lider ng kanilang komunidad, lalo na ang mga estudyante ng ALCADEV na hindi na ngayon alam kung paano pa nila ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Naapektuhan ng aming pag-aaral, lalo na kami ay nag-evacuation ngayon sa aming probinsya. Hindi na kami makapag-aral, ang aming imbis na ang aming kaalaman ay mas maparami pa, parang makukuha na ang aming kaalaman dahil wala nang magtuturo sa amin ng mga guro kasi natatakot na sila na pumunta sa bundok namin sa ALCADEV. Hindi lamang edukasyon ang isinisigaw ng mga lumad kundi lalong-lalo na ang paglabag ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pangkarapatang pantao. Inilahad ni Pia Malayaw, isang Igorot spokesperson ng Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas o CAMP, ang ginagawang stratehiya ng mga AFP sa kanilang komunidad. Ang ginagawa nilang strategiya ay yung pagkampo sa aming mga komunidad. Pumapasok yan sa loob ng aming mga bahay, ginagamit nila yung mga barangay hall, ginagawa nilang kampo kahit yung mga lumad schools at iba pang mga community learning centers. Pinakamalala na nga dito ay yung nangyari na massacre sa Pangalukan, 5 ang mga lumad na pinatay, at sumunod nito ang 3 yung pinatay, 2 dito ay mga katutubong lumad. Si Emerito ay pinatay ng isa sa mga maghahat at ito ay huling nakitang may tali sa leeg, kamay at paa at pinatay sa dami ng saksak, at ito ay iniwan sa isa sa mga classroom ng ALCADEV. Samantalang sila Jonel at Simso ay binaril ng 2 magkapatid na miyembro ng maghahat na sina Loloy at Bobby Tejero. Kamakailan nung nakaraang linggo ay nasa 2,000 manobo na ang nag-evacuate at sa ngayon ay halos wala nang natira pa sa komunidad. Huling balita natin ay dumadagdag pa. Nasa 2,600 na yata yung huling bilang nila. Bilang update din siguro yung mga sumusunod na mga schedule na sa September 11 ay tutungo yung mga evacuees. Hindi lahat, pero may malaking bahagi na pupunta sa Butuan City para ihatid yung bangkay ni Sir Emok. Patuloy pa rin ang panawagan para sa katanungan ng mga manobo at paghingi ng hustisya. At ito po si Ivan Ollero para sa Boses ng Bayan.